Magandang araw po. Sa video ito, ate pong ipapakita ang itsura ng mais na hindi timing yung paglalagay ng nutrients o abono at hindi rin timing yung pagpapatubig. Ito pong maisan na ito ay hindi atin at kinunan lang po natin ng video para magbigay tayo ng example sa inyo na siguro baka kayo din ay nag-aalaga ng mais, so para malaman nyo at para hindi maulit sa inyo yung pangyayaring ganito na huwag po ninyong skip ang video ito, tapusin po ninyo lalo na't pag kayo ay nagtatanim ng mais para matutunan po ninyong mga gagawin. Dito po sa aking likuran ay yung ating maisan. Yan po, nauna lang ito siguro ng 4 o 5 araw, samantalang ito nahuli na dahil huli na nga siya pagtatanim, tapos ganito pa, hindi timing yung pagpapatubig at paglalagay ng abono, kaya hindi umarangkada o hindi lumaki kagad ang kanilang mais. Ito po ay lalaki man pero hindi siya parang normal yung paglaki dahil ito naantala yung kanyang naantala yung nutrients or yung mga abono, yung mga pataba na kailangan niya. Alam niyo po, ang mais ay parang parang tao yan, na kapag lumabas or yung halimbawa yung sanggol, pag lumabas yung sanggol, di ba umiiyak? At ang ginagawa ng mga kumadrona, yung doktor pinupunasan, binibihisan, tapos siyempre yung pag-iyak, ibig sabihin isa sa mga indication ng pag-iyak yung kung hindi siya gutom, talagang kung hindi kadalasan yung pag-iyak ay indikasyon na siya ay gutom. Kaya ang ginagawa ng mga doktor at pag yung sanggol ay lumabas, pinapadede siya o pinapainom dahil siyempre na-detach na siya o nahiwalay na siya sa katawan ng nanay, kaya kailangan na niyang kumain, kailangan na niyang dumede. So ganito din yung ating mais, kapag siya po ay tumubo na, maghahanap na po siya ng nutrients, maghahanap po siya ng kakainin. Pero pag wala siyang makain, pag wala siyang siyempre makakasurvive pa rin siya, pero hindi siya ganon ka-healthy, kalakas kung wala siyang kakainin at wala siyang ikukonsumo. So tignan niyo po yung maisang ito. So dito sa ating mais, mayroon na po siyang yung ating mais meron na 6 to 7 leaves na po siya. Eto, meron na ring binibilang ko yung dahon nito, meron na ring 5 o 6 na dahon. Kaya lang dito yung dahon niya na payat, tapos yellowish siya. Though pag uukain mo yan, medyo may nutrients pa, may moisture pa. Kaya lang kailangan ng mais na to yung pataba o yung abono, kaya kailangan mayroon na itong kakainin. Sabi ko nga, dito sa loob nito may moisture pa pero sa tanghaling tapat ito ay nalalanta. Saka pag patatagalin mo pa ito, lalaki man itong mais pero hindi na niya parang maabot yung talagang normal height niya na talagang tataas at lalaki yung bunga. Bubunga rin to pero hindi niya rin makukuha yung talagang normal or yung talagang yung desire, yung gusto natin na laki ng kanyang bunga. So kapag kayo ay nagtatanim ng mais, hanmanda ko ng Pilipinas, dapat yung matutunan, dapat yung malaman na kailangan alagaan ng mais sa paglalagay ng patubig or pagpapatubig kung walang ulan, at paglalagay ng nutrients sa tamang panahon. So eto, medyo nasa kalagitnaan tayo ng maisan na to. So ito para yung nakita ko sa Lapas dati nung pumunta ako doon, dahil parang ganito yung lupa nila.
hindi rin nagpatubig ng timing. Kaya hindi rin lumaki yung kanilang mais. Naglagay sila ng maraming abono, pero kahit maglagay ka ng maraming abono, kung hindi timing yung paglalagay, hindi rin lalaki ng maganda yung mais. Ito, ang alam ko, more than 2 weeks na to. So ganyan yung itsura ng mais. So malalaki na sana itong na to, yung dahon na to, kung nalagyan yan ng abono at napatubigan kagad. Pero hindi yan lalaki, hindi yan uusbong kagad hanggat hindi napapatubigan at hindi nalalagyan ng nutrients. So kung kayong mga nanonood sa atin, kayong mga nakikinig at inaaral yung ating mga sinasabi, eto, ganito sana yung mais na to, may malalaki dito. Ito, ganito na sana itong mais na to kung nalagyan to ng abono. Kagaya ng pinakita ko sa inyo, yung una, yung mais natin, kapag nilagyan mo yun ng nutrients, pantay-pantay yung laki dahil lahat sila may kinakain. Ang problema kasi sa halaman, hindi siya nakakaalis sa kanyang pwesto para maghanap ng nutrients. So dito, yung mga parteng may nutrients dito at may moisture, malalaki. Kaya tignan nyo, may mga portion na malalaki yung tanim, may mga portion na maliliit. Pero kung bago tumubo ay nilagyan nyo ng abono at pinatubigan kagad, pantay-pantay po yan. Kagaya ng pinapakita ko sa inyo na halaman, yung ating mais, ganun, pantay-pantay. Dahil bago pa tumubo, nilagyan natin ng abono, tumutubo pa lang, nagpatubig na tayo. Kaya maganda yung kanyang tubo. So maliban sa mga nilalagyan natin na foliar, talagang gumaganda yon dahil mataba po yung lupa sa paglalagay natin ng probiotics para dumami yung mga microorganism na siyang mag-stay sa lupa para i-decompose yung mga organic material kagaya ng mga nabubulok na dayami, dahon at iba pang mga pwedeng bulukin. Kaya yun ang mga dapat nyong malaman sa bidyong ito para masundan po ninyo, mapaganda po ninyo yung mga halaman. Itong sinasabi natin na hindi lang effective sa mais, sa iba pang mga halaman, pwede rin po ito. Kaya immediately kapag kayo nagtanim, bibilang lang kayo siguro ng mga 2 to 3 days, maglagay na po kayo ng pataba. Ganon din sa mga gulay, lalo na yung mga farm ready ngayon. Dapat kapag nilipat nyo sila sa lupa, maglagay na kayo ng nutrients, kasi yung kanilang baon limited lang naman yon para sa kanilang pansamantalang gamit. So kailangan pag yung kanilang roots ay nag-extend, meron ng nutrients na sisipsipin. So kung gusto niyo pong matuto, malaman or magkaroon ng mga parang mga bidyong ganito, mag-subscribe po kayo sa ating channel. Dito po sa ating channel, patuloy tayong nagtuturo, patuloy po tayong nag-update sa mga kaalaman na talagang beneficial or nakakatulong sa mga magsasaka, nakakatulong sa mga manananim para umunlad po yung ating pagsasaka. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Wag din kayong umasa na matututo kaagad, nauunlad kaagad. It takes time po para mag-improve. It takes time po para mag-succeed. Kagaya ng ating ginawa, no? Pero gayahin nyo man yung ating ginagawa, hindi kayo kaagad uunlad, hindi kayo kaagad ma-develop. Sabi ko nga, it takes time. Mag-adjust kayo, pag-aralan ninyo at tignan nyo kung anong pwede sa inyo. So itong video na to sana makatulong sa mga farmer na nag-uumpisa or kahit farmer na matagal na hindi pa rin nakakaani ng marami. Aralin po natin, dapat po natin matutunan, dapat po tayong magtiyaga at wag po tayong sumuko. At sabi ko nga, mag-subscribe po kayo sa ating channel at i-share po ninyo para yung ibang farmer na makakapanood, makakilala yung farmer na makakapanood, magkaroon sila ng idea. Pwede kayong mag-share, pwede nyo pag-aralan together para parehas kayong matuto, sabay kayong umunlad.
marami pa po tayong pwedeng ilalahad at i-share sa ating mga susunod na video. So mag-subscribe po kayo at i-follow nyo po yung ating page. Maraming salamat po. God bless.